shepherd lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang ko at kapatid. Welcome po muli dito sa St. Paul United Methodist Church Tondo Daily Devotion. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na meron po siyang ibinibigay sa atin na pagkakataon na mag-aral ng kanyang mga salita at para mapalago at mapalalim pa ang ating pananampalataya. So sa umaga pong ito ay atin pong pagbubulay-bulayan ang mga salita or ang mga talata sa Lucas 10:25 to 28. Lucas, Kabanatang 10, talatang 25 hanggang 28. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong pag-ibig at kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa araw na ito, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na sa unang oras, Panginoon, ay katagpuin ka namin. At inaasahan po namin ang patuloy mong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin sa pagpapalago at pagpapalakas ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming mapagod, huwag kaming manghina. Bagkus kami, O Panginoon, ay magkaroon ng pagnanais na kilalanin ka pa sa buhay po namin. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang kahalagahan ng matibay na pananampalataya, laging may buhay na pag-asa. At hindi kami manghihina dahil kasama ka namin, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. At nawa, Panginoon, madama namin ang iyong presensya at ipaunawa sa amin ang tunay na mensahe ng salita mo na aming pagbubulay-bulayan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dito po sa Lucas, Kabanatang 10, talatang 25 hanggang 28, ganito po ang ating mababasa. Isang dalubhasa sa kautusan ng Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. So ayon po sa talata na ating binasa, may isang dalubhasa na nagtanong kay Jesus kung papaano niya makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang iskribang ito ay may pagnanais na malaman ang katotohanan kung papaano nga ba siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, dito maiisip natin na itong taong nagtanong kay Jesus, isang dalubhasa sa kautusan. So alam po natin na alam niya yung kautusan. Pero bakit nagtanong pa siya sa ating Panginoon? Pero binanggit po sa mga talata na gusto niyang subukin ang ating Panginoong Jesus. Alam ni Jesus, no, ang laman ng isip. Alam niya yung takbo ng pagtatanong ng dalubhasang yon. Kaya di po ba doon sa sagot ni Jesus, hindi niya sinagot ng derechahan. Yung tanong, ibinalik niya din po ang tanong at ang sumagot ng tanong ay yun din pong dalubhasa. So, ibig sabihin, alam niya po ang kaniyang itinatanong. Alam niya yung sagot. Pero ano po yung problema dito? Maaring alam niya yung kautusan, pero hindi po niya isinasagawa yung isinasabi sa kautusan. Dapat, sa lahat po ng ating ginagawa, dapat merong sangkap ng pagmamahal. Yung salit dito po sa iniuutos ng Diyos. No, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito po yung dalawang kautusan na yung pong 10, ginawang 2, at ito po yung buod, no, nung kautosang yon. Ngayon, dito po sa dalawang ito, sabi natin ay makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Alam po natin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay maliligtas. Pero dapat yung pananampalatayang yon ay may kaakibat na pagmamahal. Tunay ngang mahirap sundin ang iniuutos ng Diyos. Pero kung mayroon po tayong pagmamahal sa ating Panginoon, magagawa po natin ito. Siya po ang ating titingnan. Dapat nakikita natin yung kanyang kabutihan. Hindi po tayo titingin sa tao. Kasi isa po diyang halimbawa yung ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo sila. Ito po sa aking mga pagtatanong, ito po daw yung pinakamahirap gawin, no? Yung ibigin mo ang iyong kaaway. Pero sa atin po, no, kung iisipin natin, napakahirap kang gawin. Pero ako po'y naniniwala na kung ang titingnan natin ay yung kabutihan ng Diyos, magagawa nating ibigin ang ating kaaway. Hindi man siya kaibig-ibig, pero dahil inibig ka ng Diyos, dapat na ipakita mo yung pag-ibig na yun. Ihayag mo yung pag-ibig na yun sa iyong kapwa. So, iniibig kita or patatawarin kita alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa akin. So, magagawa po natin yun. Dapat nakatuon ang ating isip, ang ating puso sa ating Panginoon. Laging kasama yung pag-ibig, pagmamahal sa bawat ginagawa po natin. Kung alam po natin na ang lahat ng bagay sa buhay po natin, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay at siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, wala pong dahilan na hindi natin ibigay ang the best para sa Panginoon.
Pero tayo, kahit tayo po ay mananampalataya, marami pa rin po sa atin na hanggang ngayon, hanggang sa pagtanda, ating ipinagdadamot yung ating kakayahan at karunungan, lalong-lalo na pag sa gawain ng Panginoon. Sa totoo lang po, ang taong maraming dahilan, pag tayo ay naaatasan ng gawain, o yung paglalo na lamang sa gawain ng Panginoon, hirap na hirap po tayong magbigay ng oras. Pero pag sa sarili po natin at kagustuhan natin yung ating gagawin, kahit po yan may conflict sa iba nating gawain, gumagawa po tayo ng paraan para maisakatuparan yung ating mga kagustuhan, pang sariling kagustuhan. Kaya ang totoo po niyan, hindi po na ibibigay natin yung buo na pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi sinabi po ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Ang nais po ng Panginoon, kung talagang mahal natin siya, susunod tayo sa Kanya ng buong buo. Walang pag-aalinlangan. Dapat gagawin natin ang Kanyang ipinag-uutos ng may kasamang pag-ibig. Nakahanda ba tayong gawin ang isang mahirap na bagay alang-alang sa pagmamahal natin sa Diyos? Hindi po ginusto ng Diyos na ikaw ay gumawa ng isang bagay at ibibigay mo lamang yung partial or bahagi lamang. Bahagi lamang ng lakas mo, bahagi lamang ng panahon mo. Ang nais ng Panginoon ay buo. Paano po natin maibibigay yung buo? Kung tunay ang pagmamahal natin sa ating Panginoon, hindi po mahirap na ibigay natin yung buo. Ang sabi nga, kailangan unahin natin ang ating Panginoon sa buhay po natin. Tataliktan natin ang ating mga sarili at susunod tayo sa Kanya. Yan po ang nais ng Panginoon na ang hirap nating magawa. So pangalawa, para makamta natin ang buhay na walang hanggan, ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng pag-ibig sa ating mga sarili. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi nagtatangi. Hindi natin tinitingnan ang antas ng pamumuhay ng ating kapwa. Paano mo pinakikitunguhan o tinatrato ang iyong kapwa? May mga tao na pagka umangat na ang buhay ng konti, ang kilala na lamang nila ay yung kanilang ka-level. Di ba dapat ikaw ang unang magpahayag ng pag-ibig, pagmamahal doon sa kapwa mo? Dahil kung tunay na naranasan mo yung kahirapan sa buhay, naranasan mo sa buhay na ikaw ay masaktan dahil sa ikaw ay nasa laylayan ng lipunan, dapat nararamdaman mo yung nararamdaman ng kapwa mo sa panahon ng kagipitan. Ngayon, kung hindi mo magawa ang mga bagay na yon, nakakalungkot mga kapatid. Bakit sinasabi mong ikaw ay Kristiyano kung hindi mo mamahal yung iyong kapatid? Ang sabi nga po, paano natin mamahalin ang Diyos kung yung iyong kapwa na nakikita mo yung kalagayan, yung kapwa mo na nakakasama mo ay hindi mo makuhang mahalin? Sino po ba ang mga taong nangangailangan ng ating tulong? Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa mo sa pinakahamak ay ginawa mo sa akin. Sino po yung mga dapat nating tulungan? Yung mga nauuhaw, nagugutom, yung mga dayuhan, yung mga may sakit at may nabilanggo. Tayo po ba ay may panahon pa para sa kanila? Kung mahal at iniibig natin ang ating kapwa, dapat inaabot natin sila. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi nakabase sa dami ng iyong resources o sa dami ng iyong pera. Ito po ay nakabase sa kondisyon ng ating puso. Kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. Ano po ang sinasabi sa Matthew 25:40? Di ba? Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So kung ano po ang ginawa natin sa ating kapwa, ay ginawa natin ito sa Diyos. Kung nais po nating makamtan ang buhay na walang hanggan, ano po ang itinuturo
ng mga talatang ito sa atin sa umagang ito. Kung mahal or iniibig mo ang Diyos, dapat sinusunod natin ang kanyang iniuutos. Alam po natin yung dalawang kautosang yon. At kung mahal po natin ang Diyos at ang ating kapwa, dapat nakikita ito sa ating mga gawa at hindi sa salita lamang. Kung naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos, paano tayo tutugon? Paano natin ito ipakikita sa ating Panginoon? Tandaan po natin na ang ginagawa natin sa ating kapwa ay ginawa natin bilang tugon sa ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, lubos ang aming pasasalamat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na magawa namin ang iyong iniuutos sa amin na may kaakibat na pagmamahal. Nawa Panginoon, ikaw lagi ang aming titingnan at maituon po namin ang aming puso at isip sa iyo lamang upang magawa po namin ang mga bagay na ipinagagawa niyo po sa amin. Hinihiling ko po, Panginoon, na ayusin niyo ang aming buhay, lalo na ang kalagayan ng aming puso. Huwag kaming maging makasarili upang ang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Pangunahan niyo po kami at ituro sa amin ang tamang hakbangin kung papaano namin kayo mapaglilingkuran ng may kagalakan sa aming mga puso. Dakilang Diyos, patawarin mo kami na kung minsan nakatuon kami sa aming mga sarili. Hindi po namin naiisip yung kapakanan ng iba. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na lagi naming makita, lagi naming mapahalagahan ang mga bagay na ginagawa mo po sa amin. At sa pamamagitan ng pagtulong sa aming kapwa, maibahagi namin ang mga bagay na meron kami. Dahil alam namin ito ay nanggaling din naman sa iyo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga anak mo na nanatili sa gawaing ito at ang dalangin ko pa, Panginoon, pag-initin mo or pag-alabin mo pa ang aming pananampalataya, magkaroon kami ng pagkauhaw sa iyong mga salita upang sa araw-araw ng aming mga buhay, dakilang Diyos, hindi mo kami pababayaan. At hindi mo pa, Panginoon, kami hahayaan na madala ng tukso ng sanglibutan ito. Tulungan mo ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming mga dalahin. At tulungan mo kami na mailagak namin sa iyo at ipagkatiwala ang lahat ng bagay sapagkat sa mga kamay mo nakasalalay ang aming tagumpay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.